Ito na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw sa komentaryo. 2x2. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Huwag makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, November 6, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Higit 41 milyong pisong budget para sa ICI ngayong taon, inaprubahan na ng Malacanang. University of the Philippines, nangunguna pa ring universidad sa Pilipinas, pasok sa QS World University Rankings. Trust at performance ratings ng Pangulong Marcos at VP Sara kapwa bumaba sa third quarter survey ng Octa Research. 27 kontraktor pinagpapaliwanag ng COMELEC sa campaign donation noong 2022 elections. Cebu City nagdeklara ng state of calamity kasunod ng pananalasa ng bagyong Tino. At 3 anggulo sinisilip sa pagbagsak ng Super UV helicopter ng Philippine Air Force sa Agusan del Sur. Isang pagtutuwid, buong Cebu Province, buong Cebu Province ang nagdeklara po ng state of calamity, hindi lang ang Cebu City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. alas 6:06 ng umaga. Ipinag-utos na ng Office of the President ang paglalabas ng higit 41 milyong pisong operating budget ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para sa nalalabing buwan ng taong ito. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, pinaplansa na lamang ang requirements para makuha ang kanilang pondo na gagamitin hanggang Disyembre. Samantala, aprobado na rin ng Department of Budget and Management ang paglikha ng 172 contractual positions sa ICI, kabilang na ang mga i-hire na abogado, engineer at admin staff. Giit ni Hosaka, ang mga naturang hakbang ay makatutulong para sa mas mabilis at epektibong pagtupad sa mandato ng ICI. The DBM has approved the ICI's staffing pattern and issued a favorable consideration for the creation of 172 contractual positions within the ICI. These approvals will definitely enable the Commission to now efficiently and effectively carry out its core mandate and functions under Executive Order 94. Ang tinig po ni Attorney Brian Hosaka, ang Executive Director ng ICI. Samantala, nangunguna pa rin ang University of the Philippines o UP bilang top university sa Pilipinas. Ito'y matapos na makuha ng UP ang 104 na pwesto sa Quacquarellia Simons Ano yan? o Simon. Ano yan? Quacquarelli. Baka kwak-kwak lang yan, ha? O Simons ba ito? QS World University Ranking o QS World University Rankings sa Asia 2026. Batay sa report ng QS, nakakuha ng 67.3 total score ang UP at 93.5 sa academic reputation. Sumunod sa listahan mula sa Pilipinas ang Ateneo de Manila University. Di ba diyan ka nag-aral?
Medyo, Arneo. Sa Arneo. Arneo, okay. Sa 141st place naman ito, De La Salle University sa ika-178 pwesto. At ang UST sa ika-184 na pwesto. Nanguna sa listahan ang University of Hong Kong na may kabuang score na 100 points. Perfect score ba to? Sa kabuuan, 1,526 na universidad sa buong Asia ang kasama sa QS rankings ngayong taon. Baka naman hindi lang nila nasukat yung ibang mga eskwelahan. Wala PUP, mga PUPians, kapwa PUPians. Meron kasi, alam mo yung ganyang klase ng mga ranking, bagamat magandang pakinggan na meron andyan yung UP, andyan yung Ateneo, andyan ang LaSalle, andyan ang UST, na lagi namang nandidiyan. Magtataka ka, bakit ba yung ibang eskwelahan na sa Pilipinas na magagaling din naman, hindi kasama? Baka katulad din yan nung yung gumagawa ng gulong na nagtitikim ng pagkain. Ano yun? Yung Michelin. Gumagawa ng gulong yun eh. Okay. Gumagawa ng gulong tapos nagmamarka ng lasa ng pagkain, bibigyan ka ng stars o ano. Magugulat ka yung ibang katakot-takot ang masasarap na kainan dito sa Pilipinas, hindi man lang nakasama sa Michelin. Kaya nga baka random lang ang pagpili, hindi man lang napili na subukan yung iba. Dito lang sa paligid ng PICC, may nakakainan ako dati. Napakasarap. Uy, anong pangalan ba niyan? Napakasarap. May ulo-ulo pa nga dyan eh. Hindi ulo-ulo ng pating ha. Masyadong malaki, hindi kasi sa mangkok yun. Baka meron din yung entry. Kumbaga magpapasa ka ng entry. Sila random. Na eh. Hindi mo nga alam kung sino yung pupunta sa iyo. Hindi nga nagpapakilala eh. Kaya yung bagamat natutuwa tayo na may mga karinderyang nakasama. May karinderya yan sa Quezon City na hanggang ngayon pinipilahan eh. Sabi ko, pag natikman itong yung gumagawa ng gulong na to, yung kinakainan ko dyan sa Metangile Street sa Project 7, Quezon City, baka sabihin niya, ito na pinakamasarap na kainan. Talaga, di ba? Kaya yung mga ganyang mga survey ba yan? Ranking. University ranking. Baka hindi pa nila napupuntahan yung San Mariano East Elementary School. Sa San Antonio, Nueva Ecija. Wow, mukhang doon ka ba nag-aral, partner? Oo. Kaya pala. Baka nga isasabi ko, baka nagpapasa ng entry ang mga university para makapasa. Random din. Yan, baka random. Ito mo, 1,500 schools daw yung kasama dyan. Sa Pilipinas, katakot-takot ng eskwelahan, di ba? Baka naman yung pangalan niya, Kwak-Kwak syndrome? Kwak-Quarelli. Simons. Ano ang gusto tingnan nyo iba ding eskwelahan. At saka hinahamon ko ang iba pang gumagawa ng gulong. Yung Goodyear, gumawa na rin kayo ng parang Ray. Ang Goodyear, pwede na rin tumikim ng pagkain siguro, no? Gumagawa din ng gulong yung Goodyear eh. Di ba? Ano pa yun? Yung BF Goodrich. Gumagawa ng gulong. Yung Yokohama. Gumawa din kayo ng inyong survey para doon sa mga masasarap na kainan. 6:12 ng umaga, Engineer Choni Nanggel, masarap ba ang pagkain dyan sa Cabanatuan? Parehong bumaba ang trust rating at performance rating ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng Okta Research. Sa nasabing survey, bumaba sa 57% ang tiwala kay Marcos mula 64% noong July, habang tumaas sa 25% ang walang tiwala sa kanya. Sa performance rating naman, bumaba ito ng 54% mula sa 62%. Pero mas mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo kaysa kay Duterte. Sa 51% lang. 51% lang po ang nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Mas mababa ito sa 54% na nakuha niya noong July, habang ang satisfaction rating niya ay naging 49%.
So, mas mataas pa ang, mas marami pang Nagtitiwala kay Pangulong Marcos kesa kay... at nagagalingan sa kanya kaysa kay Vice President Sara Duterte. sabi sa survey. Yun ang sabi ng survey. Ayon sa Okta, kahit may pagbaba ay nananatiling mayorya pa rin ang tiwala at kumpiyansa ng publiko kay Pangulong Marcos. Isinagawa ang survey nitong September 30 hanggang October 4 na may 1,200 respondents. Inilabas na ng Commission on Election o COMELEC ang show cause order laban sa 27 kontraktor na nagbigay ng donasyon o campaign fund sa ilang kandidato noong 2022 election. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na pinagpapaliwanag nila ang mga government contractor kung bakit hindi sila dapat papanagutin sa paglabag sa batas. Paliwanag ni Garcia, malinaw sa batas na bawal tumanggap ng donasyon ang mga kandidato mula sa mga individual o kumpanyang may kontrata sa gobyerno upang mapanatili ang patas at malinis na halalan sa bansa. Itinakda ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC ang pagdinig hinggil dito sa November 21. Ang nasabing departamento ang responsable sa pag-usuri at pagpapatunay ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato. Alas 6:14 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! Official nang idineklara ang state of calamity sa Cebu City matapos ang pananalasa ng bagyong Tino. Inaprobahan ito sa special session ng Sangguniang Panlunsod matapos ang rekomendasyon ni Konsehal Dave Tumulak at ng Cebu Disaster Risk Reduction and Management Council. Pero sa balita po ngayon sa Philippine Star at nabalita rin naman sa DZRH, yan po, ang buong probinsya po ng Cebu ay isinailalim na rin po sa state of calamity. Cebu Province. Ito ay sa bisa ng Executive Order number 68 na pinirmahan ni Governor Pamela Baricuatro. Ito po ay naglalayong mapabilis ang mga pagsisikap na matulungan ang mga apektuhan ng bagyong Tino. Kaugnay ng balitang yan, hindi pa po 100% na naibabalik. Kaugnay ng balitang yan, hindi pa po 100 sa gupitin ng bagyong Tino. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na nasa 40% pa lamang ng mga lugar sa lalawigan ang may water at power supply na habang 60% naman sa syudad. Gayunman, inaasahan anyang maabot ang 90% power at water supply restoration pagdating po ng Biyernes o bukas. Samantala, tinataya namang tataas pa ang bilang ng mga nasawi lalo na't nasa 32 munisipalidad ang naapektuhan ng bagyo at nagpapatuloy pa ang rescue operation. Actually, sa province of Cebu, mga 35 municipality, no, at saka actually 32 pala kasi yung cities, 3 component cities yung na ano dito. Napakarami na po, damage. Gov. You know, I think that number will still go up pa. No po. Kasi meron pa mga missing, ongoing pa yung rescue operations. So magkano ng death toll ngayon bukod sa Cebu? Sa datos ng NDRMC o ng OCD, 85. 85. Pero merong mga balita na umabot na sa 130. Oo, sabi ang ng death toll sa sa Visayas at saka sa Mindanao. sabi ng NDRMC, yan daw ay yung mga pinagsama-samang datos ng Yung local government verified units. siguro, Oo, no? yung mga verified, yung 85. Ayan. Maghintay tayo ng update mula po sa NDRRMC. Susunod! Dito, boy! Si Mayor Benji Magalong ba ay bumalik na sa ICI? Ay, kasama sa inspection. Oo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita 6:17 ng umaga. Number 1, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatserantina? Today is Laundry Day Friday. Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride.
ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. Ikaw ba, Kantina, ay naglalaba? Oo naman. Ba? Nilalabang ko sarili kong damit. Aba, mainam naman yan. Oo. O, alam nyo na, mga taga-ACS, naglalaba to si Katina, ha? Baka naman. Baka naman. Wala ba Baka tayong naman. pride dyan? Baka tumataas na ang pride nyo. Naku. Bigyan nyo naman tong si Katina. Bahaginan. Bahagi. Si Katina, para hindi magalit. Alas 6:21 na ng umaga. Naku, ang tindi nito. 8 buwan pa lang matapos na makumpleto ang isang flood control project sa Davao Region, nasira na. Ay, yan talaga. Ito daw po ay matapos na daanan ng baha ang naturang flood control project. Ang tinutukoy pong flood control project ay dyan sa Davao River sa Matina Gravahan area. Ininspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama ang Department of Public Works and Highways ang dalawang infrastructure projects sa Davao City na kasama po sa 51 questionable flood control project sa Davao Region. Pinangunahan ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., Public Works Undersecretary Arthur Bisnar at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ba't nandun? Andun na ba siya ngayon? Baka naman bumalik na to si Benji. Hindi Sa ba lang ICI. tayo sinasabihan, ha? O kaya naman, baka naman gusto lang pakainin itong si Former General Azurin PNP chief. ng masarap na durian ng Sa Davao. Davao. Oo. Ito nga po yung ininspeksyon, yung Matina, yung pong tinatawag na Matina Gravahan Area Flood Control sa Davao River. At yung pong isa ay yung rock netting para sa slope control sa diversion road sa Shrine Hills. Una nang binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Davao Occidental kung saan niya natukoy ang Ghost Project doon. Uy. 96.5 million ang halaga. Ito po yung Kulaman Bridge Flood Control Project sa Jose Abad Santos. So may flood control ghost din pala doon. At mayroon ding substandard doon Yun talagang sa literal. Davao. Na substandard. Wala pang isang taon. 8 months pa lang. Oo. Hindi pa nanganganak. 8 months pa Diba, lang. 9 months pa ang ano? Ito, Oo. 8 months lang. 8 months pa lang mula nung makumpleto. Gumuho na. Nanangko po. Ito naman, tatlong anggulo ang sinisilip ng mga investigador ng Philippine Air Force. Kaugnay sa bumagsak na Super Huey helicopter na magasagawa sana ng relief operation o relief mission sa mga biktima ng Typhoon Tino sa Agusan del Sur na ikinasawi ng 6 na sakay nito. Kabilang sa tinukoy ni Colonel Maria Cristina Basco, spokesperson ng PAF, ang pilot error, kondisyon ng panahon at mechanical na depekto ng aircraft. Sinabi ni Colonel Basco na ang mga nasawing airmen ay pawang mula sa Elite 505th Search and Rescue Group, frontliners ng Air Force sa humanitarian and disaster response missions. Kabilang sa nasawi ay mga ranggong captain na nasa mahigit 7 taon nang nagpapalipad ng aircraft at co-pilot nitong second lieutenant at 4 na air crew. We observe the weight limitations. Ito po mga aircraft po natin, iba-ibang types po yan. So, meron po yan mga i-observe na factors na weight limitation, allowable takeoff. So, kapag na-determine po na maayos naman po ang sitwasyon na panahon kaya po ng aircraft, we would be able to take off po. So, during that instance, sila. Dapat yata may subtitle yun. Oo. Ano? Si Dapat may Colonel masyadong Maria. open yung Kung ako doon sa kumuha ng audio noon, tinutukan ko na lang yung speaker. Ganun voice yung mga radio reporter no? Tinutukan na lang yung speaker. Sayang naman yung audio ni Madam, ano? sinabi niya doon. So ang sinasabi niya yung kwan? Update kaugnay nga dito sa investigasyon. Overloaded ba yung kwan? Sinabi niya dito ay tinitingnan yung mechanical error,
pilot error at yung syempre yung kondisyon ng panahon. Mga batikan na yung mga yan no? Parang imposible yung pilot error, di ba? Ay, naku, nakakalungkot. Nakikiramay po kami sa pamilya po ng anim na crew ng Air Force UE helicopter na bumagsak diyan po sa may Agusan. Samantala, birthday pala ngayon ni Chief Justice Alexander Resmundo. Happy birthday! Chief Justice Alexander Resmundo, happy birthday! Wala ba tayo dyan? Happy Wala ba birthday. tayong desisyon dyan? Wala pa ba tayong desisyon dun sa budget? Matatapos na yung taon na to. Wala pa ba kayong Yun ang desisyon birthday wish ng lahat. sa 2025 budget na kinwestiyon sa Supreme Court? Chief, wala ba Baka tayong naman. regalo dyan? At wala rin ba tayong desisyon na maliwanag tungkol dito sa mga tinatanggal na mga mayor-mayor? Uy. Alam mo Tinatanggal yun, sa posisyon. hindi ba, Gaya ni Mayor Yap. Yung Mayor Susan Yap, oo. 'di ba, siya ay tinanggal dahil ng COMELEC dahil dinisqualified siya dahil sa ano yun, residency issue. Abay nung nakapanumpa na yung kapalit biglang Binawi. atrasado, Oo. naglabas ng status quo ante order ang Supreme Court at sinabing hindi, sulit na yan. Binalik si Sulit. Si Mayor Yap Sulit bilang mayor ng maniwala ka. Kailangan timely naman yung Oo, mga late na para no? hindi para po hindi Pinaasa. yung hindi Oo, lang yun parang ganun. nakapag-oath na sinerve na ng nito ng DILG yung pong desisyon ng COMELEC. Pagka po mga ganun, baka lang naman hindi naman po kami humihingi ng malabis na regalo. Huwag na po kayo magpakain Chief Justice Alexander Resmundo. Baka naman pwede na para wag nang magkaroon ng tinatawag na irreparable damage. Nasa inyo po namin naririnig yan. Ay baka lang naman pagka po may nag-file sa inyo, tingnan ninyo kung magti-TRO din naman po kayo, ilabas na TRO bago pa magkaroon On ng time. gulo. Nagkagulo-gulo pa At meron pang isa. Oy, Chief, sino ba yan? meron pang isa. Ano ba talaga ang dapat na masunod? Kapag ka ba ang isang nakaupong mayor for that matter ay dinisqualify ng COMELEC, Oo. na ang batayan ng disqualification ay sinasabing void ab initio from the beginning, yung kanyang certificate of candidacy, sino ba talaga ang dapat na umupo o umasyum? Sakali man. Sakali mang siya Oo. matanggal. Yung bang vice mayor niya O yung may pinakamataas sa boto. o yung pangalawang Pangalawa. may pinakamataas Oo. na boto? Magkaiba po yung desisyon ng Supreme Court dun Pwede po bang regalo niyo po sa amin yung Chief? Dumadami na po yung regalong hinihingi namin sa inyo. Opo. At baka pwede rin po na regaluhan nyo rin kami ng PhilHealth issue. Uy, Yung issue dun sa ako, PhilHealth. oo. Pakibilisan lang po. Para po hindi kayo masita dun sa tinatawag na inordinate delay of serving justice sa ating pong mga kababayan. Nananatili po sa 1.7% ang inflation rate ng Pilipinas para sa buwan ng Oktubre. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, pareho ito sa naitalang inflation noong buwan ng Setyembre. Sino nanalo sa hulaan? Pustahan yata ito Nanatili sila iba yung mga range nila. puro talo sila sa pustahan, yung mga ekonomista na yan. Paliwanag ng PSA, nagpanatili sa mabagal na inflation ang mabagal na pagtaas ng presyo ng karne ng baboy, gatas, iklog, dairy products at iba pang ready-made products. Pinamamadali na ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang paghahatid ng tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Teodoro, sa ngayon ay ginagamit ang mga sasakyang panghimpapawid ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas gaya ng 25 Black Hawk helicopters para sa relief and rescue operations. Bukod sa pagresponde sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino, ay pinaghahandaan din niya ng AFP ang isa pang bagyo na inaasahang papasok ng bansa ngayong weekend. Giit ni Teodoro, handa ring tumulong sa relief and rescue operations ang mga kaalyado nating bansa gaya ng Japan at Estados Unidos. Nakahanda po ang ating mga kaalyado na tumulong
Sa katunayan, nandito ang chairman ng Joint Chiefs of Staff ng Armed Forces ng Estados Unidos Opo. at kausap ko ang Defense Minister ng Japan noong isang araw at pinagtibay nila ang kanilang paghahanda upang tumulong sa kahit anumang pangangailangan natin. Si Defense Secretary Gibo Teodoro. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Sam Ithun 631. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by Spordos, humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos. Nagparamdam na si resigned ako Bicol Representative Zaldico sa pamamagitan ng kanyang abogado si Attorney Roy Rondain para ipaalam na hindi siya makakauwi ng bansa upang harapin ang mga aligasyon sa naging papel niya sa budget insertions at kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Attorney Rondain na gustuhin man ng dating mambabatas na personal na sagutin ang mga issue, ngunit hindi ito magawa sa ngayon dahil daw po sa security concern. Paliwanag ni Rondain, nangangamba si Ko na ang galit ng publiko sa kanya ay mauwi sa vigilante violence kaya takot itong bumalik ng Pilipinas sa dami ng banta sa kanyang buhay. Dagdag pa ng abogado, ang tanging pagkakataon na isa sa alang-alang ni Ko na umuwi ng bansa ay kapag ang banta sa kanyang buhay ay nabawasan na at ang pag-uwi ay hindi isang opsyon sa kanyang kliyente dahil sa serious threats sa kanyang buhay. Isyu ng bayan, katotohanan, dos por dos. Maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Take a little Maganda morning. time and go across the track. Magandang umaga, bayan! Bayan! May echo. Ito po si Anthony Taberna. The secrets of love Humahabol si Jerry Baha. finds in Ay, kala ko si Jerry Baha na yun. Si Kaki Coffee pala yung pumasok. Si Francis pala yun. across the square, across the Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday. Yuhuu! tall, handsome man in a dusty Kamusta po kayo? coat with a red Sana po ay yung mga kababayan natin na sinalanta ng bagyong Tino ay naaabot po ng napapanahon sapat wind is na tulong mula po sa kinauukulan lalo na po sa ating pamahalaan.
Marami pong mga kababayan tayo dyan sa Visayas at Mindanao, yung Northern Mindanao. Ang kapag ka po ang nasasalanta ay dito, halimbawa sa Luzon, sa Metro Manila at iba pang parte ng ating bansa, sila po ay nagpapaabot ng tulong sa abot ng kanilang makakaya. Ano? Kaya naman hindi naman po siguro masama na tayo ay magpaabot din ng tulong na sila naman po ang nangangailangan ngayon. Kumbagay kinakatok po na nila ang ating pong mga puso para po sila'y samahan sa kanila pong pagdadalamhati po sa panahong ito. Napakahirap po ng sitwasyon na hindi ka makauwi sa sarili mong bahay. Ano? At hindi lang yung hindi ka makauwi yung inaalala mo yung buhay ng iyong pamilya, ang kaligtasan ng iyong pamilya. Ang iniisip mo din, ano na kaya nangyari sa bahay mo? No? Ano na kaya nangyari sa alaga mong aso? Ang hirap kaya nun, stressful yun eh. Ano kaya nangyari dun sa gamit mo? 'Di ba? May mga gamit pa naman na mabasa lang, sira na talaga, no? Napakahirap po. At ako po, kaming sa pamilya, naranasan na po namin na mabaha. Kaya napakahirap po mabaha. Kita niyo naman po yung mga video na napapanood po natin dito sa RH Television na ipinapadala po ng ilan nating mga kababayan. Meron pong mga pictures. Ay nako, manghihilakbot ka. At ang matindi nga nun, yung nandun sa mababang lugar, inilikas para matiyak yung kanilang kaligtasan, nilagay po sila sa mas mataas na lugar. Doon sa mataas na lugar, doon na binahadit. Ay talaga naman ano. Kaya magagalit ka eh. Alam mo yung ulan, pambihira daw po talaga yung ulan na dumating po sa Cebu, ano? Di ba, kausap natin yung taga-Pag-asa kahapon at taga OCD. Sinabi nila yung pang isang buwang ulan na nararanasan ng Cebu dati, yung normal, bumagsak sa kanila sa loob lang ng 24 oras. Ganun po katindi ang ulan. Napakatindi po talaga ng tubig na dumating sa kanila. Kaya sa totoo lang, not to defend the flood control projects and the contractors, kung sino man sila, meron pong nagsalita kahapon, binabasa, may isang magandang paliwanag, ano, na yung pong flood control projects na meron po sila, saan ba yun? Ito. Babasahin ko lang po, ano. Na ginawa po ng mga kontraktor doon sa Cebu, ayos naman sana. Dahil sinunod naman yung disenyo, etc. Kaya lang po, meron po palang tinatawag na level 1 floods, at meron ding level 2 floods, at meron ding level 3 floods. So, ang nangyari po pala, yung karamihan daw po sa flood control system ng Cebu ay were designed years ago for level 1 floods. Ibig sabihin, halimbawa, gumawa ka ng flood control o pang isang basong tubig lang yan, pang isang basong baha lang yan. Kung isang basong baha lang yan, ang tatag nung flood control na yon. So the projects were according to the design ng DPWH para sa level 1 floods. Yung iba naman daw po ay na-upgrade na into level 2 flood control projects, meaning kung halimbawa pang 3 banyerang tubig na, kaya pa rin niya. Kaya lang po, ang dumating po sa Cebu City, mga kababayan, ay level 3 floods. Isang tangking tubig na yung bumuho sa kanila. Kaya kahit na gaano kagaling yung flood control project, kung meron pong, again, not to defend the flood control projects at kung sino man ang mga contractor dyan. So ang sinasabi po nung nagsalita, sino ba itong nagsalita na to? Dr. Paul Martinez ang nagsalita.
at saka Andres Tiangco ng Truth and Integrity Network. Ang sinasabi po nila, mukhang panahon na para i-review ng DPWH yung pong mga design. So, dahil nga sa tinatawag po na climate change, that's one. And number 2, ito, magtapatan na tayo dito. Number 2, ang mga bundok po natin kinakalbo. Kaya pagka po bumagsak ang ulan, tumama sa bundok, wala nang humaharang, dire-diretso po yan. Kaya ang tubig po dire-diretso kahit na malalim pa sana yung ilog na babagsakan, sa dami ng tubig, aapaw, ayun. Kaya yung tubig po ay malala. So, yes, dapat nating papanagutin kung meron pong masusumpungan ng mga substandard o kaya ghost flood control projects po dyan sa Cebu. Pero dapat ang pagtingin po dito pang matagalan na. Kaya lang, ang tanong natin ganito. Kayo ba may tanong na ganito? Hindi nyo pa alam kung ano yung tanong ko. Ang tanong po natin ganito. Tinanggal na yung flood control budget for next year, di ba? Tinanggal na Wala nang flood control budget for next year. Paano ngayon? Sasabihin ba natin sa Bagyo na, Bagyo, pwede ba habang wala kaming flood control funds, chill-chill ka muna sa ibang lugar? Hindi Hindi po Ito po yung isang aspeto ng ating problema na dapat po pagtuunan ng pansin. Uulitin natin, yes, we need to be asking for accountability kung sino man ang dapat makulong, kung sino dapat na magsoli ng pera, pinagnakawan. Kitang-kita po yan, pinagnakawan tayo ng mga hayop na yan. Mga hayop na yan. Dapat po silang makulong, dapat po nilang isauli yung kanilang ninakaw sa atin. Alang-alang po sa mga kababayan nating nasasalanta lalo na ng kalamidad at hirap na hirap sa buhay samantalang sila nagpapakasasa. Subalit, dapat po, moving forward, meron ding mga scientific na mga paraan at mga pag-aaral kung paano natin nahaharapin yung iba pang mas malaking problema na beyond dito po sa issue po ng corruption, mga kababayan. Kaya ngayon, marami ang nagsasabi, nakatunying, ang dami mo pa sinasabi. Ang dami pa. Basta ang importante, umuwi na si Saldi ko. Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi na hanap kita. Yehey! Talaga naman to si paring Het talaga Gusto na talagang pauwiin si Saldi ko. Ito po, si Saldi ko daw po, sabi dun sa, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klase ng description Sabi po ng Manila Times, quoting Attorney Roy Rondain, nabuhay na naman si Attorney Roy Rondain. Siya ba yung abogado ni Mike Arroyo dati, ni Joc Bulante? Very popular. Mahal ka siguro, attorney. Mga bigatin lang na kliyente mo. Anyway, deathly afraid of returning. Paano ba natin itatranslate sa Tagalog? Nanginginig sa takot. Takot na takot. Kasi talaga namang ang sabi po ni Attorney Roy Rondain kalahati daw ng mga mamamayan sa bansa gusto siyang ipakulong at itapon yung susi. Itapon yung susi. At the other half wants to string him up by the nearest tree. Gusto daw po siya igapos sa pinakamalapit na puno. Sa ilalim daw po ng ganitong mga senaryo, sino ba hindi matatakot? Pero Attorney Roy Rondain, if you are listening at kung nakikinig din si Congressman Zaldico saan man po kayo naroroon, kung pamimiliin po kayo, takot na takot po kayo na baka may mangyari sa inyo. Pero on the other hand, kayo po nandiyan nga, safe nga kayo. Baka nga nasa sofa kayo, baka naman aircon pa yan lugar nyo, pero hindi ka naman nakakatulog, no? Hindi ka nakakatulog. Baka nga may access pa ho kayo sa pondo ninyo. 24 hours kang gising.
Inaalala mo yung pamilya mo, yung pangalan mo, yung naipundar mo dati. Tapos yung ibang mga kasama sa katampalasanan na to, ngingisi-ngisi. Ikaw lang ang pumapasa ng lahat. Kung ako, haharapin ko na yung sinasabi niya, deathly afraid of returning, kesa doon sa nasa isang sulok ka ng kung saan ka man naroroon. Kasi kahit saan ka magpunta ng mundo, may Pilipino eh. Hindi ba? Kahit na makakulubong ka pa, pagka nakita, kumakain ka sa huy, si Aldi ko, pipicturean ka eh. Malalaman din eh. Maliban na lang kung gusto mong parang nasa kuweba ka, nakakulong ka sa loob ng kuweba. Kaya if I were you, Congressman Saldico, Attorney Roy Rondain, kung nakakausap mo si Saldico, pauwiin mo. Pauwiin mo, and if he returns home, yun ang pinakamalaking protection niya. Baka nga protektahan pa siya ng mga mamamayan if he will sing My Way. If he will spill the beans. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos Diba? por dos. Ba't si Congressman Saldico lang ang magpapasa ng lahat ng yan? Inguso mo na. Hindi pwedeng, inguso mo na. Isipin mo, yung pamilya mo. Alam mo yung, nakita ko na yung isang anak na, nakasabay ko minsan eh. Magalang. Mukha namang mababait silang mga bata. Ayaw nga, hindi nga katulad ng ibang mga nepo babies eh. Hindi, totoo yun. Yung anak ni Saldico. Sila ngayon damay. Pamilya nyo damay. Basta ko ang apelido. Pati nga si atoy ko daw eh. Si atoy ko yata eh. Ibig sabihin, isipin nyo. Pero kayo yung nadidiin ng gusto. Bakit papasanin mo yan na Congressman Saldico mag-isa? Inguso mo na. Inguso mo. Basta may pruweba, inguso mo. Inguso mo na. At baka doon ikaw ay patawarin ng ating mga kababayan. Unang-una, patawarin mo ang iyong sarili. Patawarin ka ng iyong pamilya. At higit sa lahat ay ang ating Panginoong may likha. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam Gochap Ithun. Alas 6:51 na ng umaga, bawal daw mag-party, sabi ni Secretary Banoy Lopez. Bawal ba mag-party? Ay, kausapin natin siya. Yung buong party, bawal? Ay, mamaya, kausapin natin si Secretary Banoy Lopez ng DOTR. Sandali po lamang. Number Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Ay, magandang morning sa mga taga Barangay 4th Estate Area 4. Matindi. Di ba 2-4 to? 4th Estate Area 4. Aba, Barangay San Antonio, Parañaque City. Ang 4 ay magiging swerte sa inyo ngayon. Dati 9, lucky 9. Ngayon, lucky 4. Dahil meron pong isang mama dyan na kasama ang isang team ng DZRH na naghahanap ng mabibigyan ng kwarta. Ganun kami sa DZRH. Oh. Number 1 kasi. Tinan mo, DZRH, DZRH number 1. Kaya sinuot ko yung t-shirt ko na to eh. Nakatago ito. Ito ipang kwan na to eh, pang museum eh. Pero binaklas ko para ang DZRH kasi number 1. Hindi naman sa pagmamayabang, ano? Hindi sa pero number 1 ang DZRH sa Mega Manila, saka Metro Manila. Ayun, number 1. Kaya namimigay lang po kami ng pera. At ang ating pong matindi sa lahat. Ayun. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word o phrase of the day phrase of the day ay spill the beans. Spill the beans. Yan, ayun. Pagka natandaan nyo to, bibigyan ka pa namin ng mini component. Matindi. Ganyan kami dito sa DZRH.
Namimigay kami ng pera, pero pagka nakakagalit, magagalit din kami. Oo, natutuwa kami pag may nakakatuwa. Pero pagka may nakakagalit, nagagalit din kami. Ganyan din po si Secretary Giovanni Lopez ng DOTR. Secretary Lopez, magandang morning. Si Katunying po ito, minus Jerry B. Hello, magandang morning po Kuya Tunying at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong program. Tama po ba yung sinabi ko? Tayo ay natutuwa pag may nakakatuwa. Pero pag may nakakagalit, nagagalit. Meron nga, pag nagalit, napapamura pa eh. Kilala nyo ba yon? Opo, Tunying. Ba't ba napagmura daw kayo nung isang araw dyan sa may Baclaran Station ba yan ng LRT1? Tama po at out of frustrations po at napamura ako sa sitwasyon. Dahil po nakita po natin ay talagang madumi po, hindi maayos at ang una pong aking naisip na kawawa yung ating mga commuters. At nung nasabi po kasing, ito po yung insidenteng tinanong kung walang tubig. Yung At CR, tinanong ko lang naman po, sa CR, kung ilang buwan na. Sabi niya, medyo matagal na. Sabi ko naman, o sige, ilang taon na ma'am. Nung nabanggit siyang 4 na taon, ako medyo hindi ko na rin napigilan sarili ko. Kahit sino naman po siguro. I mean, ako napamura. Aminin ko po yun. Napamura ako pero hindi po directed kay ma'am. At actually po, pinanood ko ulit yung video, Kuya Tunying, napamura ako at tinignan ko pa nga si Administrator Cabrera. Dahil sitwasyon na 4 na taon na walang tubig, ba't ngayon lang, ba't ngayon ko lang alam na walang tubig for the last 4 years. Sa totoo lang naman po, Secretary Banoy, hindi naman na dapat na DOTR Secretary pa yun. Kaya nga merong manager doon. Kaya nga may supervisor siguro doon. Tama po. Diba? Doon pa lang pwede nang solusyonan yung problema na yun eh. Tama po, Kuya Tonying. Ang tanong po natin, hindi ba yung LRT Line 1, hindi na, gobyerno ba ang nag-ooperate ngayon? Hindi ba ako na yan? Parang may kapartner na private. Bakit po ganun? Ito na po, LRMC. Yun nga po yung tinatanong namin na bakit walang tubig. And what is quite interesting, Kuya Tunying, yung concessionaire din ng tubig doon is Maynilad, which is a sister company ng LRMC. So ganun pa man, sabi ko, kailangan natin ayusin to. So, ang maganda naman po nangyari, Katunying, right after inspection, ang LRMC ay nagatid ng mensahe kay Administrator Cabrera na talagang pinaprioritize na daw nila yung tubig, ayusin nila yung Baclaran, part of their modernization program. Tapos kahapon din po, nakatanggap ako ng text sa LRMC na talagang ayusin na po nila. Hindi lang Baclaran, pero sabi ko pati na rin yung mga ibang istasyon na nasasakupan ng LRMC. Totoo po yun. Actually, yun nga ang malungkot eh. Kung hindi pa, bagamat maganda na kayo po ay nakikita sa mga istasyon ng tren at iba pa, pero ang totoo nun ay hindi naman sila mga pako na kailangan pang martilyuhin para lumubog, bumaon eh. Hindi po eh. Hindi po ba... siguro naman obligasyon nila yan eh. Kailangan pa bang may manita para gawin yung trabaho? I fully agree, Katunying, pero ang sitwasyon natin ngayon, alam naman natin, at unless and until may talagang pupukpukin natin na nasa gobyerno, minsan nakakaligtaan nila gawin ang kanilang mga responsibilidad. Siguro sa pagkakataong ito, pwede rin nating tawagan na o hinga ng tulong ang ating mga kababayan, especially yung pong mga commuters na may uso naman ngayon yung cellphone, saka yung picture, saka i-video, saka baka pwede i-upload, ipadala sa DOTR Facebook o anuman, tapos ay para po makarating na po sa inyo o meron o anumang opisina po sa under DOTR. Tama po, at yun nga po parati ko sinasabi, Kuya Tunying, na hindi namin ito magagawa mag-isa. Kailangan talaga namin yung tulong ng ating kababayan kasi sila po yung talagang more than us, sila yung talaga nakakaranas araw-araw ng mga ganitong sitwasyon at hinikayat po natin sila, parati ko silang pinapakiusapan na iparating nila sa amin at kami naman po i-actionan po talaga namin. Ano pa po yung naobserbahan nyo dyan? Mabuti nagko-commute kayo, no? Yung tuloy-tuloy pa pala yun?
tuloy-tuloy, Kuya Tunying, at kailangan natin panindigan ang ating, napasubo na kaya Tunying eh. So, kailangan natin, minsan kasi, may big mouth, so kailangan ko lang panindigan po. So, tuloy-tuloy po, at isa sa, yung mga iba ko pang nakita, yung napakadulas ng ating, yung ng stairs po doon na hagdanan. At nung ako po'y nag-inspect, nataon naman na may isang matanda. At talagang hirap na hirap, umuulan pa po. Naku. No, umuulan pa po. So sabi ko, ito nga po na to, sabi ko sa inyo naglilinis dito. Dapat kapag ganito, dapat alerto tayo, may naglilinis, pinupunasan yung basa, yung baha, kung ano man, yung tubig, para at least safe pa, di ba? Para sa ating mga, hindi lang sa matatanda, sa lahat nating commuters. At alam naman po natin, meron yung anti-slippery po Katunying. Yes. Magkano lang naman yun. Opo. At least, no, para sa kanila. So wala po ako nakita. Sabi nila may 3 utility daw na nagwawali. Sabi ko, hinahanap ko na saan. Diba? At so yun po yung mga alam natin na yung infrastruktura ng LRT1 medyo may kalumaan na. 1984 pa yan, di ba? Tama po. Sabi ko, okay lang naman po kapag luma na. Ang gusto lang po natin malinis, maayos. Yun naman po hindi yata mahirap gawin po. Yun, whether it's a new or old facility, basta malinis, maayos, at may may tubig, tatanggapin niya ng taong bahay kasi alam naman nila, diba, ng sitwasyon. So yun po, at meron din po, nakita ko may mga passageway na nakasara. Sabi nila under construction. So tinanong ko, kailan pa to? March pa daw, 2025. Sabi ko, 8 buwan na wala pa ring improvement at wala pa rin nangyayari. So tinanong ko yung manager, sabi ko yung station manager, sabi ko, ma'am, ba't wala ako nakikitang nagtatrabaho dito? Kaya natin madaliin to kasi parang ang hirap po ng sitwasyon ngayon, yung mga nanggagaling sa kabilang kumbaga sa kabilang kalsada, kailan pa nila tumawid? Sa isang kalsada para lang makaakyat. Hindi naman ganun po ang dapat na istasyon. Dapat kung saan ka galing, kung pa north ka o pa south ka o pa east or west, doon ka na mismo aakyat, di ba po? Kasi inayos nila. So sabi ko, ilang tao ang nagtatrabaho? Sabi nila 3. Sabi ko, nakuho. Kung 3 yan, 3 taon pa natin matatapos to. So yun yung mga medyo nakaka-frustrate po talaga, nakakagalit. Medyo talagang uminit po ang aking ulo kasi parang walang urgency. Yun ang iniisip ko, walang urgency. At saka kung 4 na taon po na gano'n ang sitwasyon walang tubig, 4 na taon na po nagdudusa ang ating mga kababayan. Totoo yun. Bawal na po dumumi at saka umihi doon. Totoo yun. Masusuka ka na pagka nagpunta sa amoy, sa Tama po. Pambihirang pati sa Hindi, saka, alam nyo, katulad po niyan, nagpupunta kayo dyan, kahit pa paano, nakakabiyahe din naman tayo, tawagan tuloy ako ng pansin sa sinabi nyo na madulas. So, yung mga tiles, tama bang tiles yung ang kanyan, ang materialis diyan sa ganyang klase ng mga lugar, secretary? Kasi tama kayo dun baka pwede medyo rough lang konti, no? Tama po. Di ba po? Ngayon po, kaso lang po, nadatnan na rin po kasi ng LRMC yan po. No? Kasi may kalumaan na ng ating istasyon. Ang sinasabi lang po natin, may pamamaraan naman. No? Pwede nilagyan ng anti-slippery kung ayaw nilang gumastos ng pagbabago ng tiles. No? Or kasama ito sa kanilang mga modernization plan. Pero in the meantime, maglagay sila ng ating mga ganong mga devices or mga ganong gamit para sa protection ng mananakay. Ang punto ko nga po dito, parang tinutulungan natin sila Kasi po, kapag may nangyari sa ating mananakay, para po yung sa matatanda na slide, that is a strict liability. Talaga? Simple as that. You don't have to, walang excuses po yun. Walang justification, it's strict liability. Kasi obligasyon nyo na pangalagaan and to make sure the station is safe for everyone. Opo. Okay, yung pong nakikita namin sa video ngayon, wala bang elevator diyan? Wala bang escalator diyan sa Baclaran? Wala po. Yun po yung sinasabi natin because when it was designed po, wala talagang provision for elevators, 1980 plus, no? Pero sabi ko nga po kay Administrator Cabrera, so it's good that they're fixing this passageway, inaayos nila.
pag-isipan na rin natin, kausapin natin ng LRMC, tignan na natin kung saan sila pwede maglagay ng elevator. Total, inaayos naman na ninyo eh. Pero meron na ring rason kung bakit medyo natagalan. Maglagay na kayo ng elevator. So yun naman po, pinagpupulong ngayon ang ating LRMC at saka LRTA para yan yung mga pag-uusapan at isasama na rin yung mga iba't ibang istasyon na ganito din ang sitwasyon. Opo. May fixed term po ba yung LRTA administrator? Ay, sorry po. May fixed term po ba of office yung LRTA administrator? Fixed term po? Fixed term? Fixed term. Wala po sa pagkakaalam ko. Wala po. Parang bata pa ako, nandiyan na si Atty. Cabrera. Kinakover ko na siya. Hindi kaya burnout na si Atty. Cabrera dyan? Baka pwede na siyang maging general manager ng ibang government agency. Kausap ko nga po si Administrator Cabrera. Tinakita niya rin po na talaga yung mga ganitong problema, no, talagang sinusulatan niya ng sinusulatan ng LRMC. Tinakita niya nga talagang ang kapal na. Talagang ang kapal ng mga sulat na ito sa CR. So talagang is calling the attention naman. In fairness kay Tony Cabrera dito sa private operator natin. Dapat po yata takutin na yung LRMC na yan. Pagka hindi nyo nagawa itong trabaho nyo, bibigay namin sa Manila Water. Sa kalaban. Patay tayo. Pag-ibag-usap po sa LRMC, Kuya Sonny. Opo. Okay, isa na lang. Pakiklaro nyo nga po, bawal na ba ang party sa lahat ng agencies na Christmas party o year-end party sa lahat ng mga government agencies under DOTR? Una po, ayan po, naglabas po tayo ng Memorandum Circular October 30. Ang kinakansela ko po, yung sinasabi kong department-wide. Kasi po ang sitwasyon po sa DOTR po muna tayo. Meron tayong mga sinasabing office Christmas party. Yun po, tuloy po yun. Wala po ang problema doon. As long as modest and everything. At usually, ginagawa nila yan first week ng December, second week ng December. Tapos meron pa po yung sinasabi nating final Christmas party o Thanksgiving Christmas party. This time, the entire department, biruin nyo naman po. Mahigit kumulang yata kami ng 2,000, mga 2,200 yata ho kami. Tapos meron pa kaming 18 attached agencies or 20 sectoral, parang ganun po. Ang dami po namin. So iniisip namin, ang sabi ko, kinausap ko po sila, hindi na natin kailangan gawin to. Especially kung ano nangyayari sa ating bansa. Ang laki ng gagastusin natin dyan. Kasi kahit na simpleng pakain lang yan, simpleng Christmas party sa sobrang dami ng ating kailangan na pakainin. At syempre, magrerenta ka pa ng lugar. Wala naman kaming lugar na pwedeng gamitin. So, madaki ang gastos. So, sabi ko, we maintain the office party, mga sectoral, okay yan. So, yung Christmas party, baka maaari natin i-cancel. At lahat naman sila po'y pumayag. So, sabi ko, ano man matitipid natin dito, pwede nating ibigay as sa tulong sa mga JOs natin, job orders. Kasi po ito, wala po itong mga bonuses na hindi tulad ng mga regular employees, no? So sa mga contract of services natin, baka meron tayong maibigay ng konting pang Christmas nila, yung mga food packages. So yun po yung talagang purpose po niyan. No? Kung meron pang matitipid, babalik sa gobyerno at pwedeng gamit as savings, pwede magamit ng gobyerno sa pagtulong ng mga ibang tao. Ayun, buti na lang at kinlaro nyo yun ha. Medyo marami yata nalungkot kahit na office Christmas party. Pwede naman pala yung mga sarili-sarili nila, pero yung pabonggahan, wala na ngayon. Wala na po ngayon. At alam po ito ng ating kasamaan sa DOTR. At talaga naman kinausap ko rin po yung mga heads nila. At lahat naman po sila ay sumang-ayon kasi nga po, una, yung sitwasyon natin ngayon, ang daming problema. Ito lang is we have to be more sensitive po sa talaga nangyayari sa ating bansa. Tapos, speaking of JO, yung po bang janitor, Madera na pangalan ng janitor? Yung janitor sa NAIA na lagi namimigay ng nagsosoli. Naku, dami na palang naisoli nun. Nakakatuwa yun. Ano na po bang update doon, Secretary? Ang update mo doon, thank you po na tanong nyo, Katunying, right after po ng interview nyo po, no? At
ito po si Admin Cabrera din po, the good thing, tinawagan ng comms natin si Admin Cabrera. Apa. Tapos yung si Administrator Cabrera, nagipag-ugnayan na po dito sa ating dun sa kay Manong. Ronald At, Gadayan, Ronald Gadayan, kay- honest janitor sa NAIA. Opo, si Manong Ronald. At ginagawa na po yung kanyang free pass Free pass. ng ating opo na pwede niyang gamitin sa Yun. LRT1 at LRT2. Yun po isa sa hinihingi niya. Tapos ako po magipag-ugnayan na rin po ako sa NNIC na kung pwedeng i-absorb ng ating NNIC at to make him permanent employee. Ayun. So, hopefully next week po maayos na po natin yan yung dalawang anggulong yan at para makatulong din tayo. Maliit na bagay na pwede nating ibigay kay Manong Ron sa lahat po ng ginawa niyang kabutihan. So, LRT1, LRT2, may free pass siya. MRT3, wala? Kakausapin ko si Jem Mike. Pero kung si Jem Mike, mas kaya naman po si government. Pero yung inuna po kasi natin, ang hiningi niya kasi LRT1 eh. Sige po, LRT1, dinamay. LRT2, dinamay na namin yung dalawa. Matutuwa yun. Yung ano. Alam nyo, napakalaking bagay po nung ginawa nyo na yun sa kanya. Pero at regalo niya na rin sa kanya ngayon pong holidays. Pero yung pong ginagawa niya para sa atin, yung ginagawa niyang kabutihan, pinapakita niya na ang Pilipino talaga namang sadyang matapat sa tungkulin, may integridad. Yun talaga ang totoong Pilipino napakalaking bagay po nun para sa ating lipunan sa bansa. Tama po. Kung ano man tulong na naming may bibigay po, Katunying, ay sabi ko nga po, maliit na bagay yung kumpara sa kanyang mga nagawa at ginagawa po para sa atin. Yung reputasyon na kanyang para sa ating bansa. Okay, Secretary Banoy Lopez, maraming salamat. Kumusta daw po? Sabi ni ASEC Marcos Lacanilaw. Eto, nanonood, nakikinig sa atin. Ay, good morning din po. Opo. Maraming salamat po si Secretary Banoy Lopez. Good morning po. Ng DOTR. Thank you. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Ayun, oy, Ronald Gadayan, Ronald Gadayan, libre ka na sa LRT. Ayun. Thank you. Ano pa ito, merong isang humihirit baka mapasubo ka dito, Heidi, ha? Ayun, sabi ni Heidi, sagot na rin daw niya ang tinapay mo, Kuya Ronald Gadayan, galing sa Katunyings. Matindi, So, salary deduction ni Ate Heidi Taberna, so supplyan ka daw ng tinapay ni Ate Heidi, Mr. Ronald Gadayan, dahil ikaw ay mabait. Ikaw ay karangalan ng lahing Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 16 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Oy, Justice Henerhito, magandang morning. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, resigned Congressman Zaldico walang balak bumalik sa bansa dahil sa matinding banta sa kanyang buhay. PBBM nagalit sa nangyari sa Cebu sa kasagsagan ng Typhoon Tino. Investigasyon ikinasa sa 26 billion pesos flood control project sa Cebu City.
Pangulong Marcos may pakiusap sa mga empleyado ng gobyerno. Gawing simple ang selebrasyon ng holiday season. DOTR Secretary, uminit ang ulo sa dugyot na LRT-1 Baclaran Station. PNP todo handa sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta. 6 na residente patay ng anurin ng rumaragasang lahar mula sa Mount Canlaon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang... Pangunahing balita. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Ito priority natin. Ay, Priority nating mamigay ng pera. Dahil si Sherwin Alfaro, asan si Sherwin, Katina? nasa 4th State, Area 4, Ang Barangay arte, San ang arte. Anton. Sa Shell. Sa Shell tong lugar nito, nandyan nga si Arch6 Sir Sherwin Alfaro. Go, Sherwin! Yes, magandang umaga tambalang TNT. Ingat, Katina. Dito nga sa 4th Estate sa Parañaque, tignan mo naman, huling-huli natin. Huli pero hindi kulong, pero may rehas. Oo nga. Ano pa yung marehas? Mabilanggo. Oo nga eh. Malamig ba yung rehas na yan? Melchor Macaraig. Si Dabi Melchor Macaraig, talaga namang ito, yan, sabi niya, Batola, ayun lang po, nasa camera ko kayo. Gagandahan mo ang angulo, ni Melchor. Opo, Mr. Rabena. Kumusta po kayo? Ito po, okay na po. Opo. Nadaanan nga po kung na... Si Sherwin, Gwapo ba si Sherwin? Opo, lagi dyan kami naka-session sa DCR. Ayan, tignan mo. Dahil dyan, di ka nakita ng 1,000 pesos. Congratulations! Marami salamat. Hindi ba mo usapan? Binigay agad. Pero Daddy Melchor, kailangan masagot mo yung ating word of the day na binanggit kanina ni Katonying. Ang ating word of the day ay spill the beans. Ayun. Spill the beans! Meron kang DZRH mini component. Pero para sa iyo, bagong-bago, nakatunin na yan sa DZRH. At syempre, teterdo ang ng DZRH t-shirt. Yun. At ng DZRH, ating pamatok grocery basket para sa inyo, Tatay Melchor. Ano masasabi niyo po kay Katunying? Katunying, maraming salamat po. Thank you po, Tatay Melchor. Mabuhay kayo. Mabuhay ka. Thank you. Ay, maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutong sa DZRH. Baka yan susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Anis number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tatay Melchor, at sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik sa DZRH. Thank you for making us number 1. Ang DZRH sa Mega Manila at Metro Manila sa Kantar Media Survey ay number 1. Gaganda mo. Okay. Tina. Ginanong ko na nga. Ayan, nakikita nyo. Ang layo. Grabe naman yan na. Ang laki ng lamang. Ba't niya, alisin nyo yung baka akala nagyayabang. Alisin nyo yung mga ganyan. Baka sabihin nagyayabang tayo. Porke ba number 1 tayo? Huwag niyo sinasabi yun. Dahil ang DZRH ay number 1. Ayun. Thank you, Tina, for being a sport. Pangunahing balita. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Oras po natin, 7:22. This time, nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
Alas 7:27 ng umaga, napamura si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa nadat ng kalagayan ng Baclaran Station ng LRT-1. Sa Facebook post ng DOTR, nadismaya ang kalihim dahil hindi anya PWD at senior citizen friendly ang naturang istasyon. Bukod sa marumi at walang maayos na daanan ang mga pasahero, ay napag-alamang higit 4 na taon nang walang supply ng tubig ang palikuran dito. Kaagad inatasan at pinatutukan ni Secretary Lopez kay LRTA Administrator Hernando Cabrera ang pagsasaayos ng nasabing istasyon bago matapos ang taon. May taga-flash? Hindi, yung pasahero ko, pwede naman silang kamuha So ititimba ko. Naku po, pansamantala ko magtitimba. Ilan ang buwan na yung pansamantala? Matagal taon. Ilang taon na pala? Siguro mga 4 years, 5 years. 4 years na walang tubig. Ano na years? Sir, water tank lang po. Meron naman tubig. Water tank. Dito sa lugar na to, kung line 1, Maynilad yan di ba? Maynilad. Kaya ang Maynilad at saka Lorenzo, sister company. So bakit nagka-rapat sila na ayusin? Sister company silang dalawa So dapat walang rason Magagalit ka nga talaga. Paaminin na yan, tubigin na yan. Si DOTR Secretary Banoy Lopez. Samantala, halos 10,000 tauhan ang ipakakalat ng Philippine National Police para sa religious rally ng Iglesia ni Cristo sa Rizal Park sa Maynila. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Rando Tuanyo na kasado na ang naturang kilos protesta sa November 16 hanggang 18 bilang pagkalampag ng INC sa pamahalaan para sa transparency at accountability. Ayon kay Tuanyo, bagaman wala silang namomonitor na anumang banta, ay otomatiko pa ring magtataas ng alerto ang hanay sa mismong araw ng kilos protesta. Tinatayang nasa 300,000 katao ang dadalo rito at maaari pang madagdagan sa panahon ng mismong rally. Nagamat payapa at tahimik yung naging rally nung nakaraan. Ito po mga data na ito at mga figura na nakuha po natin ng mga nakaraan dito. Ito po gagamitin sa paglalatag po ng kanilang security plan. Kaya sinasabi po natin dito, ang initial po na binigay ng NCRPO ay 9,100 plus. Tingin nila po ito ay sapat na para bantayan yung ating mga kababayan na nasasali po sa nasabing rally po. Si PNP spokesperson General Randolph Tuanyo. 6 ang napaulat na nasawi sa Canlaon City sa Negros Occidental makaraang tangayin ng lahar mula sa bulkang Canlaon. Lahar? Matindi to, ano? Hindi pa nakikita ang ibang residente na inaano din ng lahar na umabot maging sa ibang bahagi ng Negros. Kaugnay nito, nagkasana ng retrieval operation ang mga lokal na otoridad para sa agarang paghahanap sa mga biktima. Unang nagbabala ang PDRRMO kaugnay ng paalala ng FIVOC hinggil sa malakas na pag-ulan na maaaring mag-trigger ng mainit na mud flow mula sa bulkan na nag-aalburuto pa mula pa noong Hunyo. Nagpaalala ang Philippine Animal Welfare Association sa mga pet owner na huwag ikadena o ikulong ang kanilang mga alagang hayop at huwag iwanan ang mga ito sa oras ng paglikas, lalo na sa banta ng panibagong bagyo. Sa kanilang pahayag sa Facebook, sinabi ng grupo na dapat ituring ang mga pets bilang miyembro ng pamilya. Git pa ng grupo, umaasa ang mga alaga sa kanilang amo para sa kaligtasan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Dagdag pa ng post, kung hindi maiwasang lumikas ng walang kasama ang mga alaga, dapat silang pakawalan upang mabigyan ng tsansang makaligtas sa panganib. Alas 7:31, iniutos po ng Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na gawing simple ang selebrasyon ng holiday season dahil sa sunod-sunod na kalamidad na dumating sa bansa. Inimok din ng Pangulo ang lahat ng mga tanggapan na iwasan ang bonggang selebrasyon at sa halip ay gawin itong makabuluhan hanggang sa bagong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, bahagi ito ng pakikisa ng Marcos administration sa taong bayan sa naranasang maraming pagsubok dulot ng sunod-sunod na bagyo at lindol.
Kasunod ng mga sakuna sa bansa, paalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa ahensya ng pamahalaan, gawing simple ang pagdiriwang ng holiday season. Ilang araw bago magpasko, pinaaalalahanan ni Pangulong Marcos Jr. at ng Department of Budget and Management o DBM sa pangunguna ni Secretary Amenah Pangandaman ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na gawing simple at makabuluhan ang Christmas at year-end celebrations. Ang natinig ni Undersecretary Claire Castro. Samantala, hingi muna tayo ng update. Ilan na ba ang napaulat na nasawi dito sa panalalasa ng Bagyong Tino? Ang detalye na yan, ihatid ni Arch 52, Edniel Parosa. Edniel. Tunying at Ate Tina, lamampas na sa 100 itong bilang ng mga napapaulat na nasawi bunsod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Sa huling consolidated data na inilabas ng NDRRMC ngayong umaga, 114 na, 114 ang reported casualties, 82 sugatan habang may 127 pang mga nawawala. Pinakamarami sa mga nangamatay ay sa lalawigan pa lamang ng Cebu na nakapagtala na ng 71. Sabi ng Office of Civil Defense, rason ng mga ito ang pagkahulog ng mga debris, landslides at malawakang pagbaha. Marami ring namatay sa Negros Island region na may 30 habang may naitala ring mga casualties sa Antique, Capiz, Iloilo, Bohol, Leyte, Southern Leyte at yung 6 na ating airmen ng Philippine Air Force sa Agusam del Sur. Pinulong na ni Defense Secretary Gibo Teodoro, siya ring chairman ng NDRMC, ay iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng inaasahang ding pasok agad ng Bagyong Uwan. Simula yan bukas, hindi na magbababa pa ng red alert status itong NDRMC National Operations Center sa Camp Aguinaldo para matiyak ang 24/7 na duty ng kanilang mga frontliner mula Tino hanggang sa susunod na bagyo. Kaugnay din nitong paghahanda sa papalapit pang bagyo ay kinansela na rin ng Department of National Defense yung kanilang mga formalities at event. Kaugnay ng kanilang 86th anniversary na dapat sana ay isasagawa ngayong araw ng Biyernes, bukas, araw ng Biyernes, November 7. Sa halip ay tututok na lamang umano ang mga tauhan ng DND na silang pinaka-ahensya na nasa ibabaw ng NDRMC para sa pagtulong sa ating mga kababayan at bilang pagpapakita na rin ng simpatsya doon sa mga biktima ng bagyo na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pang ina-account kung ano, punawak ng pinsala hindi lamang sa buhay kundi maging sa ari-arian ng ating mga kababayan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Edniel Parosa. Samantala, magtungo tayo sa Cebu. May mga naghahanap daw sa congressman sa Cebu. Kaya asan nga ba yung mga congressman? Ha? Totoo ba ito? Naku Nasa Europa, may Europe tour. Alamin nga natin kung anong katotohanan dito mula kay Dodi Ladrera, ang station manager ng Action Radio Cebu. Dodi, mayong buntag, Dodi. Katonying, magandang umaga sa inyo, Tina. Alam mo, Katonying, dismayado ang iilang mga residente sa iilang mga distrito na sakop naman ng probinsya ng Cebu. Wala ni anino man na mga halal na kongresista sa probinsya ng Cebu ang nagpapakita pa sa kanilang mga distrito. Ito'y matapos sa paghambalo naman ng Bagyong Tino sa bansa na nagresulta naman ng pagkamatay ng iilang katao dahil na rin sa matinding pagbaha. Hanggang sa mga oras na ito, laman pa rin ang social media ang pambabatikos sa mga napapalitang nag-Europe tour pa ang mga district congressmen ng Cebu Province, kasama din ang mga piling local officials ng munisipyo na tinamaan naman ng Bagyong Tino. Ang probinsya ng Cebu ay nahahati sa 7 mga distrito kung saan ang mga residente rito ay kumpirmadong nasalanta ng bagyo at nabahaan. Ang Metro Cebu municipalities at distrito ay kinabibilangan naman ng Municipality of Liloan. Hardest hit ng Bagyong Tino at may pinakamataas na bilang ng mga namatay kung saan naitala ang 35 individual ang namatay. Municipality of Consolacion, Municipality of Compostela, Cordova, Minglanilla at San Fernando. Kasama sa rin din ang Cebu na tayo ng first congressional district ng probinsya ng Cebu. Report mula sa DYRC sa Radio Cebu para sa DZRH. Tony Ladrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Dodi, meron lang akong itatanong sa iyo. Narinig mo ako, Dodi? Okay. Na-check nyo ba kung meron talagang Europe tour? Kasi we want to be factual here, no? Meron bang Europe tour? At kung meron man, kailan sila umalis? Hindi natin ma-identify kung ano ang eksaktong petsa ng pag-alis. Ika nga, dahil ito ay napabalita sa social media, pero base naman sa nakuha nating impormasyon sa ground, talagang wala pang nagpapakita na congressman sa nasasakupan nila mga distrito hanggang sa kasalukuyan. Well, yung hindi sila nakikita sa lugar, that's a fact. Pero yung isang tanong na totoo ba na sila'y umalis para maglakwatsya, that is yet to be confirmed. Tama ba yon? Yes, this needs to be confirmed. Pero alam mo, sa sinasabi nga natin sa Bisaya o sa Tagalog, walang nahahawakan na usok. At parang gano'n, no? Ang gustong ipagwatigan. Bakit hindi tinawagan yung mga congressman? Did you make an effort para makausap sila? We tried getting in touch with the office of the congressman. Wala sumagot. And we also tried to get a confirmation from a different mayor's office. But wala pong sumasagot at ayaw po nilang magbigay ng konfirmasyon sana. Kaya ko nililiwanag to kasi ayaw naman nating maging party pa ng halimbawa hatred na iniuukol sa kanila ng mga tao kung wala naman tayong facts. For example, ang mga congressman bago umalis, they need to secure a travel authority o travel permit. Meron na bang nag-effort para pumunta o tumawag sa speaker's office para alamin kung saan sila nagpunta? Yes. Meron ba? Yun ang mga gusto nating klaruhin yan para maging tama ang batayan ng galit natin. Kung dapat man tayong magalit. Dodi, tapos kung halimbawa man na totoo, for the sake of argument, kung totoo, halimbawa umalis sila nung bago bumagyo. Bago dumating to si Tino, nakaalis sila. Kung Europe kamo to, medyo mahaba-habang biyahe. Baka naman papauwi na sila o kaya naman nagkukumahog umuwi. 'Di ba? So yun yung ating dapat nating lagyan ng konteksto in order to be more factual here. Anyway, maraming salamat na Dodi sa iyong update mula dyan sa Cebu. Maraming salamat, Katunying. Thank you so much. Si Dodi Ladrera, ang station manager po ng Action Radio Cebu. Meron pa isa, Makati na. Dako naman tayo sa ICI. Tinatrabaho na raw ang case build-up sa mga kontratistang sabit sa flood control scandal. Ang detaling niya nihatid ni Arch 15 Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Katunying nagpapatuloy pa yung investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa iba pang kontratista na sabit sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay ICI Executive Director Atty. Brian Osaka, tinatrabaho pa rin nila yung case build-up sa ngayon. Ito yung may claim ng tugon ng talangin ng media kung nasaan na yung iba pa sa 15 na mga kontratista na sumilyo ng bulto ng mga proyekto sa pamahalaan. Samantala, kasado magsumite ang Independent Commission ng panibagong interim report at case referral mamaya sa Ombudsman. Ito na yung ika-4 na batch ng pagkakasuhan ng komisyon kasunod ng batch ni dating Public Works Secretary Manny Bunoan na pinagkakasuhan nila ng administratibo kaugnay ng 72 milyong piso na Ghost Flood Control Project sa Plaridel, Bulacan. 15 hanggang 20 na mga case referral ang target na maisumite ng Independent Commission. Ito si Giselle Ricafort para sa Diesel H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, salamat sa iyo, Giselle Ricafort. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bukas daw po ang Malacanang sa anumang impormasyong may bibigay ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kaugnay ng flood control project sa lalawigan.
Kasunod ito ng pagkadismaya ni Governor sa naranasang matinding pagbaha sa kabila ng napakaraming flood control project sa Cebu. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naiintindihan niya ang pagiging dismayado ng gobernadora lalo pat 49 na ang nasawi sa lalawigan dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Git ni Castro, ang mga ganitong pangyayari ang dahilan kung ba't ipinag-utos ng Pangulong Marcos ang pagsasagawa ng investigasyon. Po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Si Yusek Claire Castro. Nabigla ang lalawigan ng Cebu sa nangyaring flash flood sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Ayon kay Cebu Governor Pamela Baricuatro, bagaman ginawa nila ang lahat ng paghahanda, ay hindi pa rin kinaya ng mga residente ang mabilis na pagtaas ng tubig baha. Isinisisi ito ng gobernadora sa mga palpak na flood control projects, gayon din sa quarrying sa lugar. Kaugnay nito, handaan niya ang pamahalaang lokal na makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure para imbestigahan ang umano'y substandard flood control project sa lalawigan. We already submitted our findings and documents to ICI. So we will cooperate. Kung anong nandyan sa amin, kung anong nalaman namin, we will submit to the investigation. Si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Alas 7:44, susunod! Tito Boy! Sino itong aktres na super silosa pala? Ay? Aba, ipinatanggal ang painting ng isang aktres sa wall ng bahay nila ng aktor nung nagsasama pa sila dahil sa matinding selos. Matindi Sino naman. kaya yan? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. This time. Ay, lakay! Wala ba tayo dyan? Uy, sino tong nagbe-birthday ngayon? Si Ate Ana Mejia. Ate Ana Mejia, happy birthday. Binabati ka ni Senator Win Gatchalian. Wala ba tayo dyan? At magandang umaga din kay Kuyang Erwin Aguilar. Hindi, totoo yun ha. Yung nakakainis talaga na pagka nagpunta ka ng CR tapos walang tubig. Hindi ba yun? Tapos ang daming gumagamit. Ew! Kaya talagang kung pwede lang gastusan ng gobyerno ang mga kubeta. Pero hindi lang naman gobyerno, pati yung nasa pribadong sektor kailangan gumastos. Para, di ba Kuya Jomel Gonzaga? Baka kailangan nyo ng palitan yung bubong ng bahay nyo ha. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. Ay, Kuyang Andy Lacson, maganda morning. Maaya payabak po kay Kongan ni. Uy, mabilisan lang ha. Kausapin natin si Asek Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Asek de Mesa, magandang morning. Si Katunying po ito. Hi, Katunying. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-sulat. Opo, kumusta po ang epekto ng Bagyong Tino sa ating pong agriculture, lalo sa Kabisayaan po? Katunying, bagamat kakatlabas lang ni Katunying, ngayon ay nangangalat tayo sa rapid assessment natin ng damage. Alam natin na matindi naging pinsala lalo na sa maisa natin dito sa mga areas na ito. Sa palay naman karamihan ay naka-harvest na. At meron pa rin mga natitira. Kaya puspusan yung ating rapid monitoring ngayon, Katunying. So mais po, mais?
ang tinamaan. Corn areas natin yung tinamaan kasi. Malaki o yung area ho na nasa pool? Hindi naman ganun kalakihan. Kasi sila yung mga nagtatanim din, halos sabay ng ano. So, again, sa rice, hindi masyado. Kasi mga almost 85-90% na harvest. Opo. Kaya lang, meron pong panibagong bagyo, Asek. Ito po ay si Bagyong Uwan. Ano? Ang direksyon daw po, baka umakyat ng Luzon, Central at Northern Luzon. Meron pa bang mga umaani ngayon? Marami pa bang i-harvest sa Luzon? Sa Luzon, dito sa Central at saka Northern Luzon, meron pa mga areas na mag-harvest. Again, hindi na rin naman ganun karamihan, pero of course makaka-apekto pa rin. Kasi yung ating ina-expect na harvest, sana record harvest tayo ngayong taon eh. Ang forecast range natin between 20.2 hanggang 20.5 million metric tons. So medyo mahirapan na tayo doon sa upper range dahil nga sa mga sunod-sunod na bagyo ngayon, Katunying. Bagamat kung makukuha natin yung 20, at least 20, mataas pa rin yun. Mataas pa rin yun kasi yung record harvest natin 2023 nasa mga 20.06 eh. Oo. At mabibit po natin yun, definitely, ano? Kaya natin kasi yung harvest natin noong unang semester 9.08. Tapos yung nilabas na datos ng PSA na third quarter na 3.8. Yung pinakamalaki talagang harvest natin ay nasa fourth quarter, nasa mga between 7 to 8 million metric tons yan. So posible na makuha pa rin natin yung 20. Ayun, opo. Okay, last na lang. In-extend po hanggang end of the year ang importation ban. Asek, yun po ba ay ano bang epekto nun sa presyo ng palay at ng bigas dito sa atin? Katunying, una doon sa presyo ng palay, naasahan natin na patuloy na tataas ang presyo ng farm gate ng palay. Kasi ngayon nakakita na tayo ng 14, 17, sa ibang lugar may 20. Sa bigas naman nananatiling matatag yung ating regular at saka well mill, nasa 38 hanggang 40. Yung premium natin nasa 50. Yung imported rice, inaasahan natin maubos yan mid-November. Pagkakataon na rin siguro talaga yung mga kababayan natin na kumonsumo talaga nitong ating locally produced rice. Oo, ang dami na. Kumbaga, marami tayong bigas. Marami pa ba tayong puno pa rin ba mga bodega na NFA, Asek? Yes, Katunying, marami tayong supply. Inaasahan natin. Even with the conservative estimate, end of the year, meron tayong more than 3 million metric tons na ending inventory. Ayun, magandang balita po yan. At sana pagka pinayagan na ulit importation, ano bang recommendation ng DA? Ibalik na yung old tariff rate na mas mataas? Parang nagkaroon ng Katunying, kahapon ay may nilabas na ruling near the board, yung EDC na ngayon, na magkakaroon ng gradual increase, 5%, kung mayroong 5% change sa presyo sa international market. Parang yun ang inadapt na tariff regime. Pero minimum dapat 15, maximum 35%. Ayun, okay. Asek, salamat po sa inyo. May OIC pala kayo ngayon? OIC sa Office of the Secretary. Saan ba pupunta si Secretary? Check ko lang Katunying yung record. Si Undersecretary Balagbag ang magiging OIC habang wala si Secretary Francisco T. Laurel Jr. So hindi niyo alam kung kailan hanggang kailan to, mula kailan hanggang kailan? I-check ko lang Katunying kasi nasa kasi ako meeting kahapon, hindi ko nakakuha ng record. Okay, maraming salamat. Magandang umaga po, Asek Arnel de Mesa. Magandang umaga. Good morning. Maraming salamat din, Katunying. Ingat po kayo. Si Asek Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Antindi, no? Tuwing may bagyo, hindi siguro makakatulog yung ibang mga congressman na, yung ibang congressman na may konsensya pa. Iba kasi, wala na, baliwala eh. Humihingi pa nga ng extra hanggang ngayon pambihira.
Ay, nako. Kung ganito po ang magiging stance ng kampo ni former Congressman Zaldico na wag umuwi, Houston, we have a problem. Ulitin po natin yung ating panawagan kay Congressman Zaldico. Hindi po yung hindi pag-uwi ang inyong proteksyon. Sa ganang amin po, mukhang ang pinakamalaking proteksyon ninyo, Congressman Zaldico, yung umuwi po kayo. Opo. Pag-uwi nyo po dito ay yun po ang pinakamalaking proteksyon sa kondisyon na kayo po ay magsasabi ng lahat-lahat. Opo. Sabihin nyo na po lahat-lahat. Kahit sino pa tamaan, kahit sino pa. Kahit na ayaw pa po kayong pauwiin, magpumilit po kayong umuwi. Para po ang ating mga kababayan ay sa bandang dulo po ay baka mabawasan ang galit, mabawasan ang poot na nasa sa kanilang dibdib. Inuulit po natin ang ating panawagan, baka doon ay maghilom ang sugat, mabawasan ang galit, mapatawad kayo kahit pakunti-kunti, bagamat yung kapatawaran ay laging may kaakibat na katarungan po yan. At higit sa lahat, baka po kayo ay mapatawad nyo rin po ang inyong sarili. Ituro nyo na po kung sino dapat ituro. Kumanta na po kayo kahit hindi pa kayo pinipilit. Sapagkat ika nga po, the truth will set you free. Pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2, Damdaming Bayan. Susunod na. What a wonderful world.